atin ay taga-Peru, no? Kung saan yung Peru, sa Latin America, no? Kaya ay isang sumapi, no? Sa religious order, halos kasabayan na, no? Halos medyo nakaabot sila ng taon ni Santa Rosa ng Lima, no? Yung Santa Rosa naman ay doon sa mga madre, no? So San Martin de Porres naman ay doon sa mga tawagin natin ay mga brother, no? So hindi mo ito pare, no? Ito ay kabahagi ng kabatiran na tawagin natin ay under ng Dominican Order. So, sabi na natin, yung Dominican Order, yung mga paring na namamahalan ng USD, no? Mga Dominican Order yan. Yung mga Santo Domingo, no? Ateneo, Dominican Order ang may hawak niyan. So, ihagi niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa pagiging isang Dominicano. At isa rin sa mga binibigay niya ng din ay para ho pang-alaga sa mga may sakit, no? Siya rin ay mga magpapagaling sa mga may sakit. At kung isa rin sa kanyang tungkulin ang magpakain, no? Magpakain sa mga kung tawagin natin sa panahon na yun ay mga walang-wala, no? So, feeding the poor, no? Pagpapakain sa mga dukha. At yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay tumutukoy din sa paghahanda. Kung tayo naghahanda, yung kalimitan natin ang paghahanda, sabi na rito, ay yung mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, mga mayayamang kapitbahay, pero ang sabi yung Jesus dito, sa susunod, so maganda kayo dun sa mga alin, sa mga tingtao, sa
gaganti sa atin, ang Diyos ang gaganti sa atin. Hindi pwede hindi tayo gagantihan ng Diyos. Kasi maliwanag na sinabi niya sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. At sinasabi niya sa atin natin, kung kayo may natulungan at hindi kayo nagantihan, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo. Bakit? Kasi tumataas yung level ng ating pananampalataya. Tumataas yung level ng ating spiritualidad. Na gumagawa ka ng mga bagay na ito. Bakit? Kasi hindi ka naghihintay ng kapalit. Ano mang kapalit? Maaaring hindi naman yung kapalit na katulad ng ibinigay mo. Kaya medyo mabigat yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. At nawa, maging lakas din natin ng loob na siyang pinanggalingan din ang lakas ng loob kung bakit si San Martin de Porres ay mga tumutulong sa mga kung tawagin natin mga mahihirap at mga may karamdaman. Bakit? Kasi alam niya na yung mga ginagawa ng mabuti ay una din siya, sabi na namin, kapag gumagawa ng mabuti, kasi ikaw ay mabuti, ikaw ay alam ng Diyos. Yun ang pinag-uugutan natin. Pangalawa, hindi ka lang gumagawa ng mabuti para gawan ka rin ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti kasi mabuti ka. Hindi ka lang gumagawa ng mabuti kasi ginawan ka ng mabuti. Maaari siguro nakatulong, naka-inspire yung paggawa ng mabuti sa iyo para gumawa ka ng mabuti. Pero, huwag kang mag-alala. Kung yung ginawa mong kabutihan, hindi nabayaran o nasabihan ng mga taong ginawa ninyo ng kabutihan. At yun ay malaking maliwanag na nasa kalooban ni San Martin de Porres. At yun ang ibigay natin sa harapan ng Panginoong Kapal. Sa harapan ng Panginoong Kapal. Na huwag kayong mag-isip ng masama sa mga taong ginagawa ninyo ng mabuti na hindi nakalanti sa inyo. Hindi lalong-lalong na rin doon sa mga taong ginawa rin ng mabuti. Gumagawa ka ng masama sa inyo. Pero din sabihin, pwede naman na huwag nyo lang hayaan na gumawa ng masama sa inyo. Pero kung hindi kayo nagantihan, sinasabi ni Jesus na ngayon, katulad ng pagkilos ni San Martin de Porres, ang maliwanag na ipinahayag namin sa Ebanghelyo ngayon sa Lucas, hindi mangyayari na hindi kayo kagantihan ng Diyos sa inyong mga ginagawang kabutihan. Kaya magpatuloy kayo na gumawa ng mabuti kahit doon sa mga taong hindi makatagal